pong dumaan. Hindi, joke. Amen. So, ang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Nag-agahan na ba? Mukhang hindi mo nag-aagahan na. Paramdam nga natin kay Lord yung isang good morning, Lord. Amen. Deserve ni Lord ng pinakamataas papuri, pagsamba at pagdakila. Amen. Sa dami niyang ginawa sa atin, sa tindi ng kabutihan ni Lord sa buhay natin, kulang pa yung ating palakpak, kulang pa yung ating pasasalamat sa dami niyang ginagawa sa atin. Amen. Kaya po, sa umaga na ito, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ready na po ba tayong mag-aral? Okay, medyo may nangyari kanina kaya hindi mo na ako makaalis sa pulpito. May nasira, dapat hindi masira. Okay, so muli po ay congratulations sa mga nakapagpatapos sa isa na naman taon ng mga nagpapaaral. Congratulations sa inyo. Hindi lang yung may mga honor, hindi lang yung mga gagraduate, pero sabi nga, hindi lang yung mga estudyante ang kinocongratulate, pati yung mga magulang. Bakit? Kasi hindi madali yung sakripisyo ng magulang, amen? Makapagpatapos, makapagpaaral lang. Hindi ganun kasimple. Lalo na pagka sinabi na, ay, kailangan ko ng pang-field trip. Tapos wala ka naman, di babayaran ka pa, paano ang gagawin mo? Tapos kailangan pa ng pagkain. Kaya, congratulations po sa mga magulang na nagtaguyod ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Amen? At first time ko po sa Tuesday, ako ay napakiusapan na samahan si Toto sa kanyang graduation. Ako po ang sasama. So first time, dati ako ang sinasamahan, ngayon ako na ang sasama. At syempre, mahal yung bayad, 1.5. Di bayad, hindi niya alam, may bayad yun. Baka bawiin na po mamaya yung pagsama ko. Pero, honestly, sa buhay po natin, habang ako yung nag-aaral, habang nag-worship tayo, minsan may mga bagay sa buhay natin na dati andito ka lang, eventually dinadala ka ng Panginoon sa mas maganda. Amen? Eventually, yung sitwasyon mo, pinapag-graduate ka ni Lord doon. Amen? Yung, alam mo yung saya pag nakatapos kayo sa isang bagay, nung minsan, meron pa pala akong nung minsan, nagkaroon ako ng utang kay Shopee. So, isang taong kong binayaran, ang laki ng tubo kasi. Pero at least dahan-dahan. Nung nakatapos ako doon, ang laki pala ng kagaanan sa loob kasi wala ka nang iniintindi monthly. So, sabi ko, Lord, nakagraduate ako, thank you. Kaya sa buhay natin, maraming gagawin si Lord para makagraduate ka sa mga sitwasyon mo. Amen? Yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan pang matagalan. Eventually, makakatapos at makakatapos ka rin. Lalo na yung mga pinagpe-pray natin. Amen? Yan, mag-aaral na yan sa susunod. Okay, so, Lord, salamat po sa umaga na to. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kulang ang salita para pasalamatan ka namin, Ama. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin, napakabuti mo, Panginoon. Sa lahat ng aming pagkukulang, lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon. Hindi mo kami binitawan, Panginoon. Kaya sa umaga na to, hayaan niyo pong ipagdiwang namin ang kabutihan mo. Magpahalalim kami sa iyong salita, Panginoon. Lord, turuan niyo po yung mga puso at isipan namin na maging bukas sa mensahe mo, Panginoon. Na kung ano yung nais mo, maganap sa kalooban namin, Panginoon. At malakaran namin yung magandang plano mo sa buhay na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil alam ko, patuloy niyo po kaming papangunahan. Patuloy niyo pong gagabayan ang inyong lingkod para maihayag ang iyong mensahe ngayong umaga na ito. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. Palakpakan natin si Lord.
So, excited na po ba kayo? Isang linggo na lang. Anniversary na natin. Eh? Parang kailan lang, nandun pa tayo sa kabila. Tapos ngayon, may building na tayo. Tapos magta-third anniversary na. So, sa 2025, muli po, ang tema ng Diyos para sa atin is enlarge our territory. So, kailangan palakihin natin yung teritoryo natin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang isang halaman na nakatanim sa lupa, o kahit nasa tubig, o kahit nasa hangin, dati puro lupa lang eh. Ngayon, meron ng hydroponics, meron ng may mga air plant pa po, di ba? Yung nakasabit lang, pero lumalago, nabubuhay. Ang isang halaman na buhay, expected yan na lumago. Amen? Pero ang isang plastic, saan bang madagdagan yung bulaklak niyan? Hindi. Ang isang artificial, aasahan bang mamunga yan? Hindi. Kaya tayo inaasahan ng Diyos na lumaki kasi buhay ka. Amen? Kasama natin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay natin para mas lalo nating maparangalan ng Diyos Anak. Amen? At sa buwan ng April, ang ating tema ay Prepare for Territorial Expansion o paghahanda para sa territorial na pagpapalawak. Amen? So bakit pa na kailangan ihanda? Kasi bago ang harvest season, may tinatawag na preparation phase. Merong paghahanda, may panahon para sa paghahanda. Hindi ba sa harvest lang? Naghahanda yung mga magsasaka bago sila mag-harvest. Ganon din sa buhay natin. Merong paghahandang ginagawa ang Diyos. Amen? Kaya halimbawa, pag na-assign ka ikaw kapatid, manguna ka sa prayer. Ikaw kapatid, manguna ka sa testimony. Minsan mahirap, no? Minsan nakakahiya. Pero alam natin, paghahanda yun ni Lord para sa mas malaking gagawin natin. Amen? At naniniwala ako isang araw, yung best in Coke, magtuturo din yan sa merkado. Nakita niyo po ba yung best in Coke kung sino yan? Nag-congratulate ako ha. Baka sabihin mo hindi. Okay? Kasi lahat ng yan paghahanda para sa mas malaking bagay. Papayag ba kayo na attend ka lang? Samantalang iba nagaganap yung plano ng Diyos sa kanila. Kaya kailangan handa tayo. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka ba? Diba? Alam motto ng Boy Scout? Laging handa. Alam niyo ba ang original nun? Galing yun sa International Boy Scouts. Kinuha yun doon. Be prepared. Always prepared. Kinuha doon yun sa international. Kaya nagkaroon ng laging handa. Kung yung Boy Scout, kailangan handa, tayo pa kaya mga anak ng Diyos? Sabi nga hindi pa ako nagkakamali, ni Benjamin Franklin. Kilala niyo ba si Benjamin Franklin? Yung nakatira dyan sa kanto. Isa siya sa founding fathers ng Amerika. Hindi siya naging presidente, pero isa siya sa mga founding fathers. Sabi niya, if you fail to prepare, naguluhan na ako. If you fail to prepare, you prepare to fail. Kung nabigo ka daw maghanda, naghanda ka para mabigo. Ulitin ko ha. Kasi napakalaga ng preparation. Kung ikaw, nabigo kang maghanda, naghanda ka para mabigo. Nag-gets yun na? Halimbawa, Sunday ngayon, ang mga anak ng Diyos naghahanda rin every Saturday, every Monday to Saturday. Amen? May paghahanda tayong ginagawa. Katulad nun, Saturday, nagpuyat ka. Kung ano-ano yung ginawa mo, hanggang 1:00, 2:00, di ka na makatulog. Tingin mo, anong darating sa'yo ng Sunday? Gaganong-ganon ka ba o alive ka? Diba? Nagiging rakista, nag-headbang. Amen? Kaya nga, buhay natin minsan naghahanap tayo ng pagbabago, pero sabi ni Lord, kailangan sanay kang maghanda. Amen? Sabi nga sa Bible, be vigilant. Kailangan maging mapagbantay din tayo.
Amen? Kasi ang kaaway ay tulad ng isang leon, naghahanap ng masisila. Amen? Kaya po, sa umaga na to, kailangan ready tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, ang verse po natin na paglalalimin, pag-aaralan, sisimulan po natin sa Luke 8, verse 22. Sa NIV po, ang sabi ganito, one day, Jesus said to his disciples, let us go over to the other side of the lake. So they got into a boat and set out. Amen? Si Jesus hindi siya tamad. Kailangan niyang sulitin yung panahon niya sa mundo. Sabi, isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganoon nga ang ginawa nila. May mga pagkakataon na sa buhay ng mga sa Biblia, para marating mo isang lugar, mas madali yung magbangka. Amen? Kaysa yung ikutin mo pa, may mga panahon na nagbabangka na sila. Amen? At least nagkisimula pa lang yan sa mga dadaanan mo sa buhay. Pero at least nasa church na. Mas maganda yung nasa church na lumalaki. Amen? Kahit nagsisisigaw, sabi ko nga, mas malakas pa boto sa akin ni Jesse. Gifted na para sa Panginoon, di ba? Nire-ready na ni Lord. So dito, makikita po natin, sabi doon, isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus. So kasama yung mga alagad niya. Nagdesisyon siya na, sabi niya, tawid tayo sa ibayo. Okay? So sumakay sila ng bangka. So may mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan nating tawirin para maabot yung isang lugar. Amen? Di ba? Alam ni Jesus na kailangan tawirin yung lugar na yon kasi para maganap yung kalooban ng Diyos. Amen? So kung hindi tumawid si Jesus, hindi mararanasan ng mga disciples na patigilan ni Jesus yung bagyo. Kasi ito, sa storya na to, dito naranasan ng mga disciple na natutulog si Jesus, biglang bumagyo habang nasa bangka sila. Hindi ganun kasimple. Pero kailangan maganap ang kalooban ng Panginoon. Kailangan maganap ang nais ng Diyos. Okay? So, pagkarating niya naman niya ng Pampang, doon niya naman nasalubong yung isang lalaki na inaalihan ng demonyo. Doon rin niya nakita yung babae na namatay, yung babae na may sakit, na pinagaling at binuhay ng Panginoon. Anong punto? Kailangan tumawid si Jesus para maganap yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi kung hindi siya tatawid, kawawa yung mga tao, yung inaalihan ng demonyo, yung mga batang namatay, yung may sakit na babae. Kawawa, walang mangyayari sa buhay nila. Pero dahil kailangan yon gawin ng Panginoon, tumawid siya. Amen? Sa buhay po natin, isa sa napakahalaga parte ng buhay natin ay yung tinatawag na crossover o yung pagtawid. Amen? Narinig ko lang to sa basketball ko lang to madalas naririnig. Although hindi ako, paano ba yung crossover kaya dahil hindi? Magaling to mag-basketball eh. Yun. Di ba? Parang ganon. Gaganon lang daw. Okay na. Okay? So, sa ating mamayan ng palataya, tumatawid din tayo sa buhay na to. Amen? So, parang yung mga Israelita, nung sila ay hinahabol ng mga Egyptians, kailangan lang tawirin yung Red Sea. Kaya lang, paano sila tatawid? Gumawa ang Panginoon ng paraan para hatiin ang dagat. Amen? Pagtawid yon. So sa buhay din natin, tumatawid tayo sa buhay na to. May mga pangyayaring pagtawid. Katulad dati, ang buhay ko, nung wala pa sa Panginoon, nung wala pang relasyon kay Lord, wala, malungkot lang. Lahat ng may sarili kong mundo kasi introvert. May sarili kong mahiyain pa. Wala akong magawa sa buhay ko noon. Malungkot yung buhay ko noon. Pero nung ako ay pinatawid ni Lord, nakilala ko si Lord, natawid ko yung bagay na dapat kong tawirin. Amen? Sa buhay din natin, may mga sitwasyon tayo. Halimbawa, sa utang. Minsan di naman natin ginustong mangutang eh. Pero ginusto din minsan. Yung hindi pinagplanuhan, hindi pinag-isipan, utang na lang utang, tapos, saka mo haharapin, di ba? Minsan may mga sitwasyon tayo, may mga maling desisyon tayo sa buhay natin dati
Na dahil sa Panginoon, tutulungan niya tayo para makatawid, para magkaroon ng mas maayos, mas magandang buhay. Amen? Kaya, ang buhay natin ay masarap dahil marami tayong matatawid. Amen? So may isa pang buhay, nasa na iba? Isa, tulog, tulog isa. Lagi ako nag-check pag ano. Saka pag bago magtulog sa pasarami, check ko rin. Ilan pa ba yung buhay? Isa, dalawa. Okay? So, kailangan tayong tumawid mga kapatid. Amen? Meron tayong kailangan gawin para maabot. Katulad ni Jesus, tumawid siya. So, tanong, sa pagtawid sa mga lugar, sa panahon natin ngayon, ano yung mahalagang infrastruktura para makatawid tayo? Ano yung mahalaga para makapag-transport tayo sa ibang lugar? Okay? Okay, para po madali, ito na. Tulay. Ang buhay ay parang tulay. Minsan putol, wala na tuloy si inang, wala na ako mabiro. Minsan mahaba, minsan maikli lang, minsan, alam niyo yung tulay na, yung kahoy na parang malapit nang bumigay, konti na lang. Yung mga buhay na ganun, parang malapit nang sumuko. Yung mga hanging bridge, yung mga tulay naman na kahit anong mangyari, napakatibay. Ang buhay daw ay parang isang tulay na meron tayong destinasyon na pinapupuntahan. Kaya lang ang maganda sa isang anak ng Diyos, alam mo kung saan ka papunta. Amen? So pag-aralan natin ang pagdating sa isang tulay. Bakit ba mahalaga ito sa buhay natin? Sa Bible, ang mga tulay ay nagtataglay ng malalim na espiritual na simbolismo o deep symbolism. Patungkol sa anong nare-represent ng tulay? Connection, pagbabagong kalagayan, at pagtawid. Yeah? Sa isang tulay, nagkakaroon ng connection yung dalawang lugar na i-connect. Pagbabagong kalagayan, katulad ng mga Israelita, katulad ni Saul. Diba? Noong dati, hinahunting niya si Lord. Hinahunting niya yung mga Kristiyano. Pero nung nakilala niya si Lord, nagkaroon ng pagbabago ng kalagayan. Wala na siyang ibang ginawa para kundi sundin si Lord. Nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga sitwasyon. Amen? Kaya huwag kang pumayag kung paulit-ulit yung sitwasyon mo, yung problema mo. I believe hindi yan kalooban ng Diyos. Amen? Checkin mo, baka meron kang ginagawa, baka may mali ka pa o may kulang ka pa na dapat mong gawin. At ito, ang tulay, katulad nga na nabanggit natin, ito ay isang paraan para tumawid. Amen? Para makatawid tayo sa buhay na to. At dito, pag nalimin natin, ang tulay ay kumakatawan sa isang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo o individual. Diba? Ito yung nagko-connect. Sa bahay, sino yung madalas nagko-connect sa magulang saka sa anak? Yung mga magulang, sila yung tulay. Amen? Madalas nanay, sa ibang pamilya, tatay. Kung saan malapit yung anak. Merong isang ginagamit si Lord para maging tulay, para maging maayos yung pamilya. So, ang tulay, kumakatawan sa isang koneksyon. Okay, pinagko-connect niya. Kaya kung marirealize natin yung buhay natin, ganito tayo eh. Dati, nasa dilim, magulo ang buhay. Ngayon, nung makilala mo si Lord, siya yung naging tulay, si Jesus. Madali bang maging tulay? Spiritually, hindi physically. Baka subukan niyo mamaya, maging tulay physically. Okay? Literally, hindi. Okay? Spiritually, kaya sa buhay natin, habang tayo lumalapit sa Panginoon, marirealize natin, si Jesus yung ultimate bridge ng buhay na to. Yeah. Hindi siya yung nag-utos, mga anghel, mamatay kayo para sa mga anak ko. Hindi. Siya mismo yung nagbigay ng buhay para yung mga anak niya makatawid sa buhay, makalapit sa Panginoon. Kaya nga, siya yung dakilang taga-reconnect natin. Amen? Bakit ba tayo nalayo sa Panginoon? Dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng pagitan. Dahil banal ang Diyos. Dahil perfecto siya, walang kasalanan. Nagkaroon ng pagitan.
Pero dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng access sa Ama. Amen? Nagkaroon tayo ngayon ng daan para makalapit sa Ama. Kaya nga, ang buhay ng anak ng Diyos, although may mga problema, may mga sitwasyon. Sabi nga ni Pablo sa Ephesians 4, kung di ako nagkakamali, magala kayo. Amen? Inuulit ko, magala kayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Binanggit niya doon yung mga kadahilanan. Pero higit sa lahat, si Kristo yung ating dahilan ng kagalakan. Amen? So natapos na yung trabaho ni Lord bilang maging tulay sa Ama. Kaya naman tayo ay tinawag niya para maging bridge builders. Sabi mo sa katabi mo, bridge builders. Amen? Bridge builders. Tagagawa, tagabuo, taga-connecta ng mga tulay. Amen? So yan, kung si Jesus, yan yung role niya, tayo din inaasahan ni Jesus na maging ganon. Maging tulay sa mga tao na nakapaligid sa atin. Amen? Maging tulay para sa mga tao na hindi pa kilala ang Panginoon sa buhay nila. Maging tulay para sa mga tao na nangangailangan ng liwanag. So we are called to be bridge builders, tagagawa ng tulay. Ulitin ko madali bang maging tulay spiritually? Hindi. Kasi katulad ng tulay, malingkod ng Diyos, mararanasan nyo. Yeah? Tulay ka na, tatapak-tapakan ka ng mga tao, dudumihan ka pa, sisiraan ka pa, pero okay lang yun. Bakit? Ang mahalagang role natin, madala sila sa Panginoon. Amen? Hindi mahalaga kung ano nangyayari. Sabi nga ng lingkod ng Diyos, masarap makibahagi sa paghihirap ng Diyos. Amen? Masarap makibahagi. Kaya ang trabaho mo ay tagagawa ng tulay. Amen? May mga tao mahilig manira ng tulay. Mahilig sunugin yung tulay. Alam niyo ba, ibig sabihin pag sinunog yung tulay? Yung burning the bridge. Ano ibig sabihin nun? Yung pinuputol mo na yung koneksyon. Halimbawa, yung isang tao nakagawa sa'yo ng mali. Pag naggaganon ka na, tapos, ayaw mo lang makita. Ang tawag doon, sunog na yung tulay. Amen? Kaya sa paglilingkod kay Lord, hindi madali. Pero masaya. Amen? Pero kaya at nagiging matatag tayo. Kaya sa buhay natin, huwag natin susunugin ang tulay. Hindi ka tinawag para maging taga-sunod ng tulay. Tinawag ka para bumuo ng tulay. Amen? Nung naalala ko tuloy minsan, dati pag nag-away ang mag-asawa, yung nagbabalatan ng damit, nagbabalibagan, lumilipad yung mga plato. Nung nag-usap-usap yung mga, ano bang tawag sa grupo nyo? Mga young couples, nag-meeting kila Kevin. Young cuties daw para mas maganda. Okay? Ang member niya sila Kevin, Jenica. Diyan kasi nakikinig na ako kasi napapag-usapan na ako. Naalala ba, nung panahon na yan, empakehan lang. Pero yung panahon ngayon, may mga iba-block ka pa sa FB, may mga unfriend pa ngayon, di ba? Mas marami nangyayari. Mas maraming pagsusunog. Pero natutuwa ako kasi napag-usapan nila yung mga dadaanan ng maaga pang pamilya at paano makapagtagumpayan. Amen? Kaya mga young cuties, marami tayong nire-recruit dyan. At ang mamili kayo ng president, gusto niyo ba si May? Marami na yan, master na yan, marami na pinagdaanan. Amen? Okay, so we are called to be bridge builders. Amen? Kaya, kapag nakaranas kayo ng isang hindi magandang sitwasyon, huwag kayong magpapadala dito. Ano to? Huwag kayong magpapadala saan? Sa damdamin, sa emosyon. Kasi baka yung gagawin mo, pagsisihan mo. Amen? Lalo na sa mag-asawa. Pag may sitwasyon, huwag kayong magpapadala. Lagi mo isipin, ano bang makakatulong?
Okay? So, we are bridge builders. Pag-aralan natin, paano ba maging isang bridge builder? Ano ba yung mga bridge na kailangan natin buuin? Ano ba yung mga klase ng tulay na dapat binubuo natin sa buhay na to? Kasi whether we like it or not, sa buhay natin, may mga dadaang tao. Ang tanong, saan natin sila nadadala? Okay, pag-aralan natin, ano bang mga klaseng bridge na dapat nating binubuo sa buhay na to? Pero tandaan natin, alam niyo ba kung ano to? Kung saan to? Okay, ito yung bagong tulay na kakagawa lang, pero may mga tao, may mga klase ng tulay na ang tawag sa kanila ay, pwede natin sabihin, failed, collapsed bridge. Bagsak na. May mga klase ng tao na bagsak na. May mga klase ng tao na sira. Nasira yung tulay nila. Bakit? Paalala lang po. Sa paglilingkod natin kay Lord, marami tayong mararanasan. Hindi simple. Pero, kung si Jesus, kung si Lord, ang architect ng buhay mo, hindi mo ito mararanasan. Amen? Kasi minsan, ginagawa natin yung gusto natin, hindi naman tayo nag-i-inquire kay Lord. Ang ending, collapse, ang bridge. Amen? Gumawa ka ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, ang ending, collapse, ang bridge. Pero, hindi doon nagtatapos ang kwento. Kasi, pag lumapit ka kay Lord, kahit ganyan pa kasirayan, kayang-kaya ka niyang ayusin. Amen? Diba? May mga punta tayo ng buhay na napakapangit ng past natin. At isa nga sa pinagpapasalamat ko kay Lord, na dun sa mga pagkakamali ko, at yung pinakamalaki kong pagkakamali, nagpasalamat ako kay Lord kasi nung na-collapse man ako, doon ako mas naging matibay na bridge. Amen? Doon ako mas hinugot ni Lord para mas maging matatag na bridge. Amen? Kaya may mga sitwasyon ng buhay natin na kailangan na magpatuloy at unawain natin ang plano ng Diyos. Okay, number 1, ang topic natin is building bridges for crossing territorial borders. Pagbuo ng mga tulay para sa pagtawid sa mga hangganan ng teritoryo. Last Sunday, anong pinag-aaralan natin? Pag-unawa sa territorial borders, yung mga hangganan ng teritoryo. So ngayon naman, pag-aaralan natin, so katulad niyan, ang bridge ay nagko-connecta sa dalawang lugar. Amen? May mga tao sa buhay natin na gustong-gusto nating mailapit kay Lord. May mga tao na gustong-gusto nating magpakalalim kay Lord. Paano natin sila aabutin? Amen? Paano tayo bubuo ng tulay sa buhay nila? Anong dapat nating gawin na tulay? Okay? Kaya pag-aaralan natin, pagbuo ng mga tulay, para matawid natin yung mga territorial borders na to. Amen? Number 1, paano natin nire-representa si Lord? Number 1 is, kailangan gumawa tayo ng tulay ng pag-ibig at pakipagkasundo. Bridges of love and reconciliation. Ang paglilingkod kay Lord, hindi patalinuhan, hindi pagalingan magsalita, hindi pagalingan mag-Ingles. Ang paglilingkod kay Lord ay patunayan ng pagmamahal sa Panginoon. Amen? Ang nais ng tao, maramdaman yung pagmamahal sa atin. Ang nais ng Diyos, iparanas natin yung pag-ibig sa mga taong to. Sabi nga nung isang coach na talagang nagmarka sa akin, na hindi mahalaga sa tao kung gaano karami alam mo. Wala silang pakialam sa iyo. Pero pag naramdaman nila na mahal mo sila, doon sila magkakaroon ng pakialam sa iyo. Amen? Yung sa mga kabataan natin, sa mga anak nyo, hanggat hindi nila nararamdaman yung pag-ibig, ang makikita lang nila, lagi akong pinapagalitan. Kaya nga mahalaga paunawa natin yung pagmamahal. At syempre, kalakip ng pagmamahal ay yung pakikipagkasundo. Sa buhay nito, marami tayong mararanasan na mananakit sa atin, marasaktan natin. Pero anong reaksyon natin sa mga panahong ganun?
Sabi nga, alam niyo ba ang isang pinakamagandang klase ng pag-ibig? Forgiveness. Pagpapatawad. Amen? Dahil ang tunay nagmamahal, kaya magpatawad. Kaya kung ikaw ay merong mga sitwasyon na hindi buo yung tulay, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ikaw yung magiging bahagi ng pakikipagkasundo. Amen? So, sabi nga nila, paano daw malaman na ang isang tao ay matapang? Matapang ang isang tao kung kaya niyang sabi ng sorry. I am sorry. Sabi nila. Paano naman daw mas malalaman yung mas matapang? Mas matapang daw ang isang tao kapag kaya niyang magpatawad. Paano naman malalaman yung mas matapang pa? Invento ko na lang to, pero mas maganda ito. Paano malalaman? Malalaman ang isang tao mas matapang kapag kaya niya magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad yung tao. Amen? Sinong mas masarap ang buhay? Yung nagpapatawad o hindi? Amen? Kaya we need to make a bridge ng pag-ibig, pagmamahal. Yan yung paramdam natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos in 1 John, o unang Juan 4, verses 19 to 21. Puro Tagalog na lang po nilagay ko dito sa sa pointers natin. Sabi diyan, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? So, ibig sabihin, tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, kaya mo na rin magmahal. Madali bang magmahal ng mga makukulit na bata? Magpaturo kayo kay Teacher Tess. Mahal na mahal na yung mga warriors sa taas. ilan lang minsan yung kasama ko, si Toto, si Chloe, si Dinlet. Minsan masasagad ka talaga sa kanan. Hindi naman sobrang pasaway, pero yung kulit nandun. So, isa yun sa training ko. So, sabi diyan, tayo umiibig. Kaya ka pala umiibig. Kaya mong magmahal. Kasi mayroong unang umibig sa'yo. Hindi pala yan yung asawa mo. Hindi pala yan yung magulang mo. Ang unang umibig sa atin ay ang Diyos. Amen? Kaya ang sabi sa verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. May makikita kayo yung praise the Lord, I love you Lord. Sabi dyan, subalit, nagising na yung isang warrior, napopoot naman sa kanyang kapatid, ay, ano sabi po? So, hindi magkasundo, hindi pwede. Sabi niya, mahal ko si Lord, pero kung tratuhin mo naman yung ibang tao, wagas. Amen? Hindi maganda. Kaya kahit nasa church tayo, nasa bahay man tayo, kailangan may ipakita natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Nawawala na. Kaya ang sabi dito, kung ang kapatid na kanyang nakikita, ito, magandang paalala, ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen? Sabi nga kung yung kapatid mo na nakikita, hindi mo magawang ibigin, paano pa si Lord na hindi mo nakikita? Mas mahirap yun. Amen? Kaya sabi ni 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Amen? Kaya inaasahan ng Diyos, dito mo malalaman kung mahal mo na si Lord. Kung kaya mong magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal. Kung kaya mong umunawa, kahit hindi ka unawa-unawa. Isang example natin dyan, yung mga magulang. Amen? Kahit anong kulit, hindi mo maitatapon. Bakit? Anak Amen? Ang tawag din pagmamahal. Kaya sabi dito, dahil naramdaman natin, kung tunay mong naramdaman si Lord, ang unang reaction mo, ang unang ipaparamdam mo sa mga tao, pag-ibig. Amen? Pag-ibig. Maramdaman sa'yo yung pagmamahal. Maramdaman sa'yo. Hindi yung lalapit ka lang kasi may hihinging kang pabor.
Lalapit ka lang kasi may kailangan kang hiramin. Hindi, maging puro. Nakiparanas mo lang sa mga tao na nakapaligid sa'yo ay pagmamahal. Amen? Kaya ikaw, naasahan ng Diyos na patuloy na magmahal. Amen? So una, bumuo tayo ng tulay ng pagmamahal at pakikipagkasundo. Bakit pakikipagkasundo? Dahil pag naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, pinakilala mo yung pag-ibig ng Diyos, tinutulungan mo silang makabalik sa Panginoon. Tinutulungan mo silang maging okay kay Lord. Amen? Tinutulungan mo sila na makilala na, oo nga, na nagkasala ako sa harapan ng Diyos. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Tinutulungan natin sila, katulad ng ginawa sa atin ng Panginoon, na pinagkasundo niya tayo sa Ama. Number 2, nakalimutan ko po kung saan tulay ito, pero hindi to Vietnam, ayun, hindi to gawa-gawa lang. Ito ay totoo. Number 2, kailangan bilang mga tagagawa ng tulay, ano yung inaasahan ng mga tao sa'yo? Ano yung gustong makita ng Diyos na iparating mo sa mga taong inaabot mo? Kailangan makita sa atin yung tulay ng pagkakaisa at kapayapaan. Amen? Sa tingin nyo, makakahikayat ba tayo ng mga tao kung dito nag-aaway-away tayo? Kung wala tayong respetuhan sa isa't isa? Ang pagbuo ng tulay, madalas, kailangan ng tulong-tulong na pagsasama-sama. Amen? Hindi kailangan laging solo. Kaya dito sa simbahan na ibinigay sa atin ng Panginoon, makita sa atin yung pagkakaisa. O yung sanay kang makiisa, sanay kang maparamdam mo na nakikiisa ka sa kanila. Sa tama, syempre ha, hindi sa mali. At dahil doon, meron kang daladalang kapayapaan. Amen? Kaya natin ito nagagawa. Sa kabila ng mga differences natin. Diba, si ganong kapatid, hindi kami magkasundo. Si ganong kapatid, magkaiba kami ng ganoon. Ng gani rin, ng ganoon. Nagkaunawaan na. Dahil sa Panginoon. Amen? Kaya tayo merong pagkakaisa at merong kapayapaan. Dahil kay Kristo na nagbuklod sa atin. Dahil iisa ang Diyos natin at iisa ang pananampalataya natin. Amen? Saan masarap lumapit? Saan masarap sumama? Yung mga taong laging reklamo yung lumalabas? O yung mga tao na masaya lang kasama? Saan kasama, amen? Saan masarap sumama? Yung magagalitin na nanlilibre? O hindi nanlilibre pero mabait naman? Depende po. Depende sa pangangailangan. Biro lang po yun Okay? Okay, so kailangan meron tayong pagkakaisa. Amen? Kailangan makita sa atin yung kaisahan. Makita sa atin yung kapayapaan. Paano natin ito mabubuo? Yung tulay na to. Sabi ng salita ng Diyos sa Efeso 2:14-16, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hentil. So merong dati, merong distinction, may grupo-grupo. Ibang grupo ng mga Hudyo, ibang grupo ng mga Hentil. Pero dahil kay Kristo, pinag-isa niya yon. Sabi nga, iisa lang tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ito yung binabanggit ko po kanina, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Okay, minsan po nakakalungkot. Bakit? Pag nagbukas kayo ng FB, dahil sa politics, nag-aaway-aaway mga Kristiyano. BBM ako, Duterte ko.
May isa akong kaklase dati na naginto na po. May isang pastor nag-post ng, hindi ko maalala kung pro PBB siya, o PBBM o Duterte. Basta, isang pastor, kinontra niya dahil lang sa pagtatanggol niya kay Duterte. Dahil sa pagtatanggol niya kay Duterte. Bilhin mo, isa kang Kristiyano na inaasahan sa iyo ang pagkakaisa, pero sa atin, hindi makita yung pagkakaisa. Amen? Kaya kailangan, sa buhay natin, sanay tayong rumespeto. Sanay tayong gumalang. Sanay tayo tumingin sa mas matindi. Sabi ko nga, ano ba ako, Lord? Pro-government, pro-Duterte, pro-Bongbong? Sabi ko, ano ako? Pro-Jesus. Kung saan si Jesus, dun ako. Kung sabi ni Lord, sumunod sa gobyerno, pro-government ako. Pero walang pangalan. Basta pro-Jesus ako. Amen? Dapat kung gaano kakatapang mag-share ng presidente mo, mas matapang ka i-share si Jesus. Amen? Amen. So, pangatlo. So, kanina, love and reconciliation. Pangalawang tulay, unity and peace. Pagkakaisa at kapayapaan. Pangatlong tulay na dapat natin buuin ay bridges of hospitality and generosity. O yung tulay ng pagmamagandang loob at mapagbigay. Meron kasing mga tao na mabait lang pag pamilya. Pero pagdating sa mga tao sa labas, hindi niya priority yon. Dito pinapakita sa atin na dapat wala tayong pinipili. Amen? Kundi kung sino pinapakilo sa atin ng Panginoon, yun yung dapat nating trabahuhin. Amen? Magiging pastor ka ba, Bunso? O gusto mo umawit kay Lord? Mamili ka na lang paglaki mo ha. Andito lang kami naghihintay sa'yo. Ayan pala, kompleto na tayo ng mga susunod na generation. Oops! Okay? So, tandaan po natin na minsan kasi nawawala yung pagkakristyano sa atin. Amen? Lalo na pag, nabanggit nga namin to, pag nagda-drive ka sa traffic, tapos may mga driver na hindi maganda yung ugali, paano mo papalabas yung pagiging Kristiyano mo? Amen? O kaya pag may dumarating sa ating buhay, paano mo sila papakitaan ng ugali ng Panginoon? Ugali ng pagiging isang anak ng Diyos. Sabi nga dito po, sa Hebreo 13:2, huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito, ang iba ay nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. In the book of Genesis, may mga, si Lot, di ba? Nakapagpatuloy siya ng anghel. Minsan daw, may mga darating sa buhay natin, baka yung tao na tinutulungan natin ay anghel o kaya padala ng Diyos. Amen? Sabi nga ni Jesus, kung anong ginawa nyo sa mga tao na to, parang ginawa nyo na rin sa akin. Amen? Kaya nga po, sa buhay natin, huwag lang tayo mag-focus sa sarili natin. Mag-focus tayo sa mga tao na nangangailangan. Maraming tao na nangangailangan ng tulong natin. Ipaabot natin yun. Naalala niyo ba yung commercial ng Fita? Dahil kalahating biskwit lang binigay mo, sayang naman, kalahating red sports car lang. Hindi magagamit. Kalahati lang eh. Kaya kapag tumulong tayo sa isang tao, sagarin natin, ibuo na natin. Minsan kasi pag tumulong tayo, ito lang ha. Pero nung si Lord ba tinulungan tayo, kapiranggot lang din. Nagmagandang loob siya. Binigay niya yung buhay niya. At sabi rin po sa Acts o mga gawa, 20 verse 35, sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ng mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Amen? Paano yun, Pastor?
Wala akong kakayahan. Sakto lang yung pera namin. Kapatid, ang pagtulong hindi lang nakalimit sa pera. Amen? Ang pagtulong ay napakaraming kaparangalan. Kung anong kaya mo ibigay, kung anong kaya mo itulong, gawin mo. Kasi sa ganyang paraan, may papakilala mo si Jesus sa kanila. Amen? Anong mas madaling abutin? Yung nanghihingi ng tulong o yung hindi nanghihingi ng tulong? Alam niyo na yan. Amen? Kaya, bumuo tayo ng bridge na kung saan ang buhay mo ay hindi nakafocus sa iyong sarili. Ang buhay mo ay nakafocus sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Na kung paano natin mamahalin ang mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Nakakailang tuloy na tayo? Nakasama pa ba iba o naiwanan na? Saan kayo naiwan? Saan tulay? Saan? Yung iba nag-CR lang, di na nakasunod. Yung iba, umihi lang. Naiwan na dun sa rotonda. Oh, para pang-apat na pong tuloy tayo ha. Kung mula, ilan bang tulay mula Malolos sa Gunoy? 3? Basta, bilangin nyo na lang natin. Okay? Pang-apat na tulay. Ito hindi madali. May mga tao na dumadaan sa napakataas o napakababa ng parte ng buhay nila. Mayroon akong isang kabataan. May isang kabataan. Kakabalik lang niya kay Lord. Nakita ko siya, nakaupo sa motor ko, nakayuko. Kinausap ko, tinawag ko. Okay ka lang ba? Guys, doon ko nalaman na nagkaroon sila ng hindi magandang sitwasyon ng magulang niya, ng nanay niya. Tapos, sabi ko sa kanya, unawain mo. Hindi sa lahat ng panahon malakas ang mga magulang. Lalo na yung wala sa Panginoon. Amen? Lalo na yung hindi kilala si Lord. May mga dinadaanan din yung magulang mo na natsyempuhan mo sa'yo. Saka hindi ka naman din mabuting anak. May mga nagawa rin tayong pagkakamali. May mga tao sa paligid natin na minsan nakangiti lang, pero iba na pala yung dinadaanan. Tapos yun, nakita ko, nagsusulok na siya kasi umiiyak na. Gaano kasakit sa isang anak na i-reject ka ng magulang mo. Pero syempre, alam naman natin, gaano din kasakit sa isang magulang na makita na sasaktan yung anak niya. Maraming tao sa paligid natin. Ulitin ko po ha. Maraming tao sa paligid natin. Dumudugo ang puso. Diba? Kahit naman tayo, may mga sugat, di ba? Pero hindi ibig sabihin, doon ka lang mag-focus. Mag-focus ka sa mga taong pinapadala ng Panginoon sa'yo. Sino sa mga kakilala mo, yung duguan yung puso na kailangan mo abutin? Gamitin natin ito yung mga bridge na to. Paramdam mo yung pagmamahal. Ikaw yung makipag-reconcile, ikaw yung umabot. May mga tao, kahit anong gawin mo, sa amin magkakapatid, nabanggit ko na to. Sa amin magkakapatid, isa lang yung, di ko alam si Kuya Jay, pero di ko naabutan. Isa lang sa amin yung mababa ang loob. Kaming dalawang matigas. Yung kahit si nanay yung hihingi ng sorry, yung magulang na hihingi ng sorry, pero kami hindi. Ganon kami dati. Pero si Kuya Andrew, madali lang yan madali lang umiyak, madaling mag-sorry yan. Pero kami napakatigas namin. Sabi ko nga, mapalad ako sa mga magulang ko kasi lagi kami inaabot. Ako ay isang matigas din na puso. Mamaya na lang tayo mag-usap. Okay? Malay mo, nababago kasi ang panahon. Okay, ito daw po kasi ang problema minsan. May mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, imbis na bumubuo ng tulay, bumubuo ng pader. Imbis na bumubuo ng tulay, bumubuo ng mga pader.
Ano yung pader? Diba ito yung nasaktan mo ko, nasaktan din kita, ayoko na. Bumubuo ng mga bagay para hindi makakonekta yung tao. Ang Kristiyano, mahalaga yung pader, laban sa kaaway. Pero yung tao, hindi mo kaawayan. Bumuo ka ng tulay. Amen? Bumuo tayo ng tulay. Nagkakahampasan na. Kasi minsan, hindi natin alam, baka bumubuo ka ng pader, nahirap ka na palang abutin. Tapos akala mo okay ka lang, ikaw na pala yung nakakulong dun sa mga pader na binuo mo. Gumawa ka ng sarili mong kulungan. Kaya nga kanina matuto tayong magpatawad. Matuto tayong umabot. Matuto tayong bumuo ng mga tulay. Amen? So ano ka? Tagabuo ng tulay o tagabuo ng pader? Kasi, ako naman saktan. Kasi hindi niya ako naunawaan. Wala na, nakabuo ka na ng Great Wall of China. Mas mataas pa. Amen? So number 4, maraming tao sa paligid natin. Hindi madali yung dinadaanan. Anong gagawin natin? Anong tulay ang bubuuin natin? Yung tulay ng pag-asa at pagpapalakas ng loob. Amen? May mga tao sa paligid natin, ang hirap abutin, ang hirap kausapin. Pero bumuo pa rin tayo ng tulay para sa kanila. Amen? Kasi yung mga tao nasa dilim, nahirapan na silang makita yung liwanag. Pero ikaw, nadala-dala mo yung liwanag ng Diyos, tulungan mo silang makatawid. Amen? Palakasin natin sila. Sa pera ba may pag-asa? Temporary lang yun. Amen? Pero kay Lord, laging kang mayroong kapag-asahan. Kapag sa pera ka na nakatingin, pag may pera, magandang ngiti. Pag wala ng pera, maingay na ang sticker. Alin sa dalawa? Amen? So, kaya nga, paano mo daw malaman na isang tao ay tagapaggawa ng tulay ng pag-asa at pagpapalakas ng loob? Kapag may mga taong maraming lumalapit sa kanya, kapag may mga taong kakilala na sa iyo nakakapaglabas ng sama ng loob, nakakapaglabas ng hinanakit nila, ibig sabihin mula sa iyo, nakakaramdam sila ng kagaanan, nakakaramdam sila ng may pag-asa, at lumalakas yung loob nila. Amen? Kakausapin mo ba yung papagalitan ka pa? Kakausapin mo ba yung, sabi ko kasi sa iyo eh. Kung makaturo, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Hindi na. Sa panahon ng problema, hindi maganda yung sisihan. Hindi na maganda yung turuan. Hindi na maganda yung sumbatan. Sa panahon ng problema, ano yung solusyon? Amen? Kaya tayo, bumuo tayo ng tulay ng pag-asa. Kaya pag may lumapit sa atin, na may sakit, anong gagawin mo? Paano mo siya bibigyan ng pag-asa? Pag may lumapit sa atin na may problema, gusto nang sumuko sa buhay, anong ibibigay mo sa tao na yun? Bumuo tayo ng tulay ng pag-asa at pagpapalakas ng loob. Amen? Hindi yung may lumapit na tao sa iyo, nautangan mo pa. O may lumapit na tao sa iyo, mas lalong bumigat yung loob niya. Gamitin natin yung liwanag ng Panginoon. Amen? Para dalhin sila sa tamang landas. Sabihin mo, gaano kadali yung dumaan sa problema? Sabihin mo, ganito kanipis. Pero kahit ganito kanipis, kung kasama mo si Lord, kayang-kaya mong itawid. Amen? Kaya ang sabi ng 68 verses 5 and 6 ng awit, ito po yung isa sa kinanta natin kanina. Yung ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo. Ang Diyos na sa kanyang banal na tirahan. Sino daw yung ama ng mga ulila? Si Lord. Sino yung tagapagtanggol ng mga babaeng balo? Ang Diyos pa rin. Ang nag-iisa ay binibigyan ng Diyos ng tahanan. Kanyang inaakay ang mga bilanggo sa kasaganaan. Ngunit ang mga mapaghimagsik sa tigang na lupa ay naninirahan. Amen? Habang inaawit yung kantahan niya, sabi ko, Lord, salamat. Kasi dati ulila ako sa iyo. Ulila ako sa Ama. Hindi sa physical, hindi sa biological. Ulila ako sa iyo, Panginoon. Pero salamat, Lord,
Kasi tinawag mo na akong maging pamilya mo. Gaano kasarap yung maiiyakan mo yung tatay mo. Gaano kasarap yung may problema ka, madali kang nakakalapit sa Panginoon. Kaya nga sabi nito, ang mga ama ng mga ulila, huwag mo isipin nag-iisa ka. Lagi mong kasama ang Diyos. Amen? Lagi kang ginagabayan ng Panginoon. Kaya lang, meron tayong kailangang tawirin sa buhay na to. Amen? At isang araw, matatawid mo yung buhay na inilaan sa iyo ng Diyos. Okay? Number 5, dito na po ako magtatapos. At syempre, panghuli, number 5, crossing the bridge from death to life. Bakit tayo bumubuo ng mga tulay? Bakit tayo bumubuo ng mga paraan, koneksyon para sa kanila? Para sila ay makatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay. Amen? Katulad natin, dati papunta na sa yung buhay natin sa kawalan. Papunta na yung buhay natin sa kamatayan. Pero dahil kay Lord, naranasan natin yung buhay. Kaya nga, anong tulay yung ginagawa natin? Walang iba kundi tulay ng Panginoon. Amen? Na dapat sa buhay mo, yung mga taong dumadaan sa buhay mo, dinadala mo ikaw yung nagiging tulay sa kanila sa Panginoon. Amen? Hindi yung nakilala ka ng isang tao, tapos mas lalo pang sumama yung loob niya. Ay, ganyan pala yung mga Christian. Kaya kailangan maging maingat tayo kasi dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon. Amen? Na ang lahat ng tao na dadaan sa buhay natin, maitawid natin sa Panginoon. Amen? Makilala nila si Lord. Iba-iba man tayo ng assignment, pwedeng saglit lang niya makilala o kaya hindi ikaw yung gagabay sa kanya, hindi ikaw yung magiging gagamitin ni Lord para gabayan siya all the way. Iba-iba. Pero dapat, pag nakilala ka ng tao, sinong nakikilala nila? Dapat si Lord. Amen? Si Jesus. Kasi, tulay ka lang. Amen? Tulay ka lang. Sabi mo sa kapatid mo, tulay ka. Amen? Tulay ka. Amen? Dapat madala natin sila sa Panginoon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, in John 5:21-24, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinibigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol, yung magbigay ng buhay. Sabi sa 23, upang maparangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi pag nagpaparangal sa anak, ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Sabi sa 24, mga kapatid, ano yung sabi? Tandaan ninyo. Paano naman magaganap sa atin yung number 5? Ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen? Kaya mapalad tayo kasi ang buhay natin, naitawid natin. Ito yung mga sinyales daw. Nakikinig ng salita ng Diyos, inaaral mo yung salita ng Diyos, at nananampalataya ka sa Panginoon. Siya yung Panginoon mo at tagapagligtas. Sila yung mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa buhay natin, sino na yung naitulay natin, nailapit natin sa Panginoon? Dapat magsumikap tayo. Amen? Hindi man, depende sa plano ng Diyos. Yung mga pagkakataon, isang beses lang natin makakausap. Huwag niyo sayangin yung pagkakataon na yun para hindi nila masumpungan ng liwanag. Amen? So, sa buhay natin, tayo ay tulay. Amen? So, recap natin, anong klaseng tulay ang mga bubuuin natin? Ito ba'y tulay ng alitan? Tulay ng galit? Tulay ng away? Paano natin maaabot yung kabilang teritoryo, yung hangganan? Paano tayo aabot ng mga tao? Ano yung inaasahang makita sa atin?
Una, yung pag-ibig at pakikipagkasundo. Sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang nananatili sa pag-ibig ng Diyos, nananatili din sa Kanya. Amen? Pag-ibig, pagmamahalan na makita sa atin. Makita, paramdam mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Number 2, sorry po, hindi ko na bago. Tulay ng pagkakaisa at kapayapaan. Okay? Pangatlo, tulay ng pagmamagandang loob at pagkamapagbigay. Adjust lang natin ang konti sa mga magpipicture. Saglit lang po ha. Sorry po, overtime na naman yata ako. Okay. Check niyo po ha. Nakikita ba ito sa buhay natin? Yung tulay ng pag-ibig at pakikipagkasundo. Tayo yung namamagitan sa mga tao para sa Panginoon. Tayo yung nagiging agent din para magkasundo-sundo yung mga tao. Pangalawa, tulay ng pagkakaisa at kapayapaan. Nakikita sa atin itong pangalawang tulay na ito. Pangatlo, nakikita sa atin yung pagkamagandang loob at pagkamapagbigay. Muli hindi lang ito sa pera, kundi anong may pwedeng maitulong sa isang tao. Pangapat, tulay ng hindi naman ako nabago. Tulay ng pag-asa at last na. Sorry. Pasensya na po ha. Okay. Sure na to. Tama. Okay? So, tulay ng pag-asa at pagpapalakas ng loob. At panghuli, yung mga tulay na to, dapat walang ibang dadalhin kundi sa buhay. At walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Walang iba. Hindi yung buhay natin, kundi yung buhay na kapiling ng Diyos. Kaya kung ano man yung sitwasyon mo, sumabay ka sa pagtawid ng buhay na to. Sumabay ka sa gagawin ng Diyos. Amen? Bumuo tayo ng tulay, hindi ng pader. Kaya nga po ang sabi dito, sa Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ito ay hindi politiko ha, ito ay si Jesus. Amen? Kaya dapat, tandaan natin, tagapagbuo tayo ng tulay, mahirap man, hindi man simple, pero ang mahalaga, nagaganap natin yung layunin ng Diyos at kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya, walang imposible sa Panginoon. Amen? Walang imposible sa mga taong pinapanalangin natin. Isang araw, sa kapanahonan ng Diyos, makakatawid sila sa tulay na yun. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Tutungo na po tayo sa tithes and offering.